Ay, nako naman mga kababayan natin. Grabe talaga tong kapalpakan na naman ng ating Pangulong si Bongbong Marcos. Ha? Puro kasinungalingan itong mga pinaggagawa nitong presidente natin ngayon. Ha? Consistent ka ha? Oo. Nung una, nagbabalita ka na nahuli si Zaldico sa may Saprag doon sa Czech Republic. O ngayon naman, nagmensahe ka sa buong Pilipinas na sabi mo, inutusan mo na yung NBI at tinawagan mo doon si Matibag at kinumpirma mo na ang sabi mo doon sa iyong report na walang mga NBI agents doon sa Senate. Oh, ay ano itong nangyari ngayon? Nabuking na kayo, ang sabi ni Matibag. Mag-usap-usap kasi kayo. Ayusin niyo yung plano ninyo, yung mga script ninyo ba? Klarong-klaro naman sa sinabi ni Director Matibag. Ano to, bawian ng mga statement? Ha? Tapos ngayon sinasabi na nandoon ang NBI kasi nga nag-request yung police, yung PNP. Ha? Kaya nandoon yung mga NBI agents sa kabilang building. Kahit sabihin natin sa kabilang building, yung sa GSIS, iisa lang yan sila eh. Ha? Kasi yung Senado, nagre-renta sa GSIS. So, doon sila dumaan sa may GSIS, kaya nga doon sila nagbabarena eh. Doon sila gumawa ng aksyon para magkaroon ng komosyon hanggang sa magkaputukan na, eto, tingnan natin na ang kasunungan, grabe nitong pagsisinungaling na to. Tingnan natin yung video. Panoorin po natin mga kababayan. Director Matibag. Sir, kahapon sa kagabi, sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS? Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarilan sa Senado. Hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, categorically... Wasn't that an important bit of information, sir, that the President would have... I'm going there po, sir. Right. Sir Ivan, I'm just laying down the premises. Pasensya na po kayo, po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang. At wala pong mga dalang armas. Ano po. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin. Yun naman pala eh. Maliwanag naman pala na talagang mayroong mga NBI agents doon. O bakit ngayon hindi kayo magkatugma ni President Bongbong Marcos ng iyong paliwanag dyan? Ha? Tsaka, nakikita naman natin, marami po nag-leak na video. Di ba? Na nagkalat po yung NBI agents dyan. Oo. Ano ba yung ginagawa nila doon? Eto pakita ko yung video mga kabayan natin. Tsaka, huwag naman kayo ganun kasi ang taong bayan, pinapanood kayo, pinapakinggan bawat mga mensahe ninyo dyan. Pero bakit parang naglulukuhan lang tayo? Ito, panoorin natin yung video. Ito yung pruweba. 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard.
Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. O, di ba? Tingnan nyo. O, hindi daw taga-gobyerno ang pumasok doon. Eh, sino pala yung mga naglalakad doon? Yung nagbabarena, may naka-full gear pa. Oh, full battle gear pa talaga, naka-bulletproof. Oh. Tapos may markang NBI. Hindi ba yung taga-gobyerno, Mr. President? At saka may sagot sa inyo ang taga-OSA mismo, yung Sergeant at Arms, na kayo yung grupo ng NBI ang nauna na gumawa ng commotion kasi nga gusto nilang pasukin itong Senate, no? Doon sila nagsimula sa may GSIS. Oo, nagbabari na sila doon, kaya doon nagsimula yung putukan. Oo. Tama naman talaga, no? Na depensahan lang nila kasi Senate na yung ina-attack eh. 'Di ba? Natatakot na nga yung mga senador natin kasi nga nagpalitan na po yung putok. Ito yung video, ito yung sagot ng mga ni Sir na taga-USA nung Sergeant at Arms. Panoorin po natin. Yung 27 shots is quite, for lack of a better term, No, aggressive. ito po, in the actual gun battle, actual gunfire, pag mayroon pang bumaril sa inyo, your tendency is to protect yourself, di ba? Lalo na, ang report namin, gusto nilang pumasok dito. So, umatras kami, pero tuloy-tuloy ang putok nila. Anong choice po namin? Papuputok din po kami to prevent them from coming in. So yung the rest of the shots po were directed at them? Yung the rest of the shots? Kasi yung una isa... Hindi na po namin sila nakita. So sa taas pa lang nakita nyo yung mga windows, di ba? So hindi po ito directed sa tao kasi hindi na naman namin na sila nakikita. Just to scare away na huwag na silang tumuloy. So it was fired sa windows po? Sa windows, so nakita naman natin, windows, di ba? Kasi kung hindi kayo paputok, baka akala nila takot kami o wala na kaming bala, di susugod na sila sa loob. yung argument po, sorry na nasa So, we're GSIS. just sending the message na you cannot go inside, you cannot do this to the Senate. This is a sacred institution. Baka sabihin naman nila, sir, nasa GSIS naman sila, wala sila sa Senado. Bakit kailangan ng ganun? Hindi po, yung pong kinalalagyan nila ay part na po ng Senate premises. Hindi po yan part ng Senado. Mali po yung sinasabi nila na nandun na sila sa GSIS. Sir, kasi parang ano yun parang pader lang. May green ba? Parang pader na ano? Actually, it's a ledge, di ba? Parang may emergency exit kami. Mayroong fire exit ledge ito. But it's still part of the the premises of the Senate. Kasi hati ito, di ba? Hati ito. So, kunyari, ito yung building.
may ledge ng konti, nandito sila. So yung ledge na yon, Senate premises. O kung ano yung tapat nung property namin, nung pader namin, Senate property yan. Okay. So literally, nasa Senate sila. Senate premises. Nasa Senate sila. Sir, may nagtatanong din tungkol dun sa nagdi-drill. Sino ba yung nagdi-drill dyan sa ground floor na yung pintuan na yon pag binuksan mo, Senado na yun? Sino po ba yun sila? Actually, hindi pa namin malaman kung sino yun. It is a subject of the investigation of the PNP. Siguro, hintayin natin investigation kung sino ito. Anong reason ng pagdi-drill nila na nakita natin lahat gabi na yun, di ba? So because of that, At saka, normally naman pag may gagawin ang GSIS dito sa common area namin, mag-coordinate yung maintenance ng GSIS sa amin. So, hindi natin malaman kung GSIS pa yun o NBI. Ngayon kung NBI doon, parang kailangan natin ng explanation. Bakit nagdidrill ang mga NBI doon sa common property ng GSIS sa Senado? Pero sir, si Senator Bato, yung 1 a.m., yun na yung huling pag-uusap nyo. Hindi kayo sinabihan niya na aalis na siya, magtatago. Wala naman siyang sinabi. Pero ito, sasabihin ko na si Senator Bato, with what happened po, being his classmate, nararamdaman ko yung kanyang agam-agam, pag-aalala. In fact, nung bumaba siya, nakipag-usap kay Secretary Rimulya, kay Chief PNP, nag-offer po siya kay Chief PNP na baka pwedeng doon na lang siya i-custody sa PNP. Nag-offer siya, sir? paano po yun, sir? Nag-offer siya? Nag-offer po si General Bato. Ito, totoo po, hindi pa, siguro, hindi niyo pa narinig. But I'm just being honest, dahil nandun ako sa meeting ni Secretary Rimulya at saka Senator Bato at saka ni Chief PNP. Nag-offer po siya na kung pwede, doon lang siya i-custody kasi parang nararamdaman ko na he feels he's not safe anymore dito sa Senado with what is happening. So what Ano was the response? response? Ano response, Secretary? Ang sagot kasi ni Chief PNP, I don't know if it's a joke. Sabi, meron naman kaming area doon sir, pero doon sa custodial facility. So medyo natawa kaming lahat. Kailan nangyari yun? CSING, sir, ano And then sabi? what followed po? Medyo kasama tayo sa natawa, pero ang sabi naman ni Sir Bato, sige po, mag-usap kami ni Chief PNP kung matutuloy talaga na under custody. Pero sir, Baka nandun ngayon. Pero sir, Wala namang report ng PNP na lumipat na siya You have no sa... pero idea, sir, sir, knowing kung the nasan fact siya na ngayon. pala Pero wala kasi- namang offer kasi ang PNP to provide him with protective Pero custody. sir, seryoso si Senator Bato nun. Kasi knowing the fact kasi palabiro yan minsan na sabihin, dyan lang ako. Alam mo, nakita ko si Senator Bato, yung sinasabi niya, it's an expression of his frustration. Okay. Kasi nag-aalala na nga siya na, ano ba ito nangyayari dito? Pinapasok kami dito. Basta sa Senado. Senado ito. Doon niya po. Can you imagine, Senado, lulusubin kami ng Armado, NBI, o kung sino man. Sir, nasabi mo yun? Oh, sige, ma'am. Sir, sorry, pwede pong how it was said by Senator Bato. Paano yung... Si Senator Bato po, magbiro, di ba, kilala natin lahat. But the way I sense it, parang merong serious na pagsasabi at merong Na, kasamang pag-alala sa kanyang seguridad. and then- General, paano pagkakasabi niya? Paano pagkakasabi? Paano yung pagkaka-deliver niya nung inalok? Hindi ko lang ano yung exact word, pero sabi niya, gusto mo, Chief, doon na lang ako magpa-custody sa PNP. And then, Si Sir Tateng talaga mismo. Meeting kami nila Secretary Rimulya, si General Aberin, may mga maraming generals. and then nagkatawanan, sir. Ano po sagot? Nagkatawanan lang nung ang sagot ni GPNP sa custodial facility. Kasi kulungan po yun. Kasi kulungan po yun. So in a way, is that a rejection or hindi malinaw sa inyo, sir, kung nireject ba yung ganun? Hindi ko alam kung ano ang dating kay Senator Bato, pero kami naman, nagtawanan kami. Natawa din ng konti si General, si Senator Bato. Pero bago maghiwalay, sabi po niya na kay Chief PNP na narinig ko na parang pag-aralan din ng Chief PNP yung kanyang offer. Hindi, sa White House ba gusto ni General Bato o ayaw niya sa custodial? Actually, nasabi niya na baka pwede mo akong bigyan ng isang kwarto dyan sa White House. Malaki na. Sinabi nga. Pero wala pong commitment na nabigay si Chief PNP. Sir, kayo, how do you... Pero ang naalala ko sinabi ni Chief PNP, sige po, sir, pag-aralan namin kasi pwede naman yung ipayaran namin sa inyo yung isang floor ng mga condos namin. Maraming condo. Kasi, So sir, kung ganun, paano yun? Kung protective custody siya ng PNP? Anong status ko pagka ganun, sir, for our knowledge? wala namang walang offer.
naalala natin nung time ni General Bato, di ba? So, sinatong taga, si Kerwin Espinosa ba yun? Na parang pinatira ni Senator Bato Sa sa White Krame. House. Sa White House. So I think it's a form of protective custody kasi natatakot na yata si Kerwin na baka mayroong magtangka sa buhay niya pag nasa labas siya. Mas secure siya pag nandun siya sa loob ng Krame. So sir, tiwala si Sen Bato sa PNP na kapag nandun siya ay hindi siya masusuko sa ICC? Alam mo kasi pag galing ka sa PNP, alam mo, kilala mo ang mga kapatid na namin yan. So alam mo kung totoo ba ang sinasabi o mayroong masamang intensyon. Sir, kayo bilang close friend ni Senator Bato, anong pakiramdam Basta. niyo for Senator Bato? Naawa Medyo ko. may, din kayo doon sa, nagiging emotional din kayo for Senator Bato. Naawa. Sir, Bakit sir? Ano yung ano mo, sir? Ano yung naiisip mo dun sa pag-aawa mo sa kanya? Nakikita ko po talagang mabigat sa kanyang na naririnig naman yung kanyang expression, di ba? Yung kanyang frustration na sinasabi niya na in spite of his sacrifice, ito pinabot. Parang gano'n. Oh, yung pagkanta niya ng Alma Mater song, tingin mo, tumatak din ba yun sa mga kabalyer? Saludo kay General Bato. Sir, yan pong sinasabi niyo sa amin ngayon, sir, that you're sympathetic to Senator Bato, na naging kaklase niyo po siya sa PMA. So some people would might see that as parang parang for lack of a better term po, baka pinayagan na Kagaya ng sinabi ko namin, di ba? Meron siyang freedom of choice kung he will avail of protective custody o umalis siya dito sa protective custody na binibigay ng Senado. So parang kasi, nakipagbarilan kayo for Senator Kaya Bato or ako for nga, the Senate? malungkot nga ako na umalis siya dito eh. Kasi dito, meron akong control para protektahan si Senator Bato. Sa labas, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. So sir, can you categorically deny na hindi ginawa itong pagbabarilan para to allow him to escape? Kasi yun po Una-una, ang tanongin po natin, kaya ko bang i-stage yung pagpunta ng mga NBI agents dito? So hindi ko yata kaya yun. Susunod kayo sa akin mga NBI, pinagbubugbog nga ang mga tao namin dito. Dumating nga sila dito, hindi nagpapaalam sa amin. So, I think mahirap paniwalaan na stage namin yung pangyayari kapon. Pero sir, yun pong, sorry sir, last na po, pero yun pong ginawa na dapat aarestuhin yung NBI agents if ever, ay dahil part po yun ng protective custody ng Senado kay Senator Bato. It's part of implementing the security measure of the Senate. Kasi po, bago po ako nagpunta doon, nanggaling po ako sa mga senador. At nakita ko po, kinausap ako ng speaker, ni Senate President, na nag-aalala po ang mga senador sa kanilang seguridad kasi maraming tumawag sa kanila na umalis na raw sila sa Senado. At meron daw malaking mangyayari. Kaya po, naalarma na rin po kami, nakita nyo, nag-assemble tayo ng quick reaction team, di ba, ng Marines at saka PNP. Para i-check. Kasi pwede namang i-check ng usaa lang yun, di ba? Pero dahil nakita namin na armado at saka alarmado kami dahil sa mga reports, naghanda po kami. Hindi po kami pupunta doon na hindi kami nakahanda sa giyera.